Matapos pinagtulungan ni Sakamoto si Takamura ay ngayon nire-review na natin ang chapter 165 and 166 ng Sakamoto Days ay sa wakas masasaksan na natin ang pagpapatuloy sa laban ng Sakamoto versus Takamura na kung saan ay isang brutal na naman at napakatinding bakbakan ang ating matutunghayan ngayon. Kaya naman this is Mr. Meken at huwag na natin patagalin pa. Let's go! Sakamoto-kun ni kenshokin ga kakerareta no ga. Nagsimula eksena dito kay Nagumo na hinanginana pati na rin itong si Uzuki habang si Takamura at Sakamoto ay patuloy pa rin nagka-clash na kung saan ay naiwasan ni Takamura ang atake ni Sakamoto na ngayon bumawi ng isang slash na bahagya namang naiwasan ni Sakamoto na ngayon kaagad na tumayo. May kita naman si Takamura na nagsasalita at muling naghanda. Nasabi naman sa isipan ni Sakamoto na pagkatapos daw ng ilang mga pag-swing nito ng katana ay pinabalik daw ni Takamura ang kanyang katana sa scabbard nito. Kaya kailangan niya rong pigilan itong si Takamura bago pa raw nito bunutin muli ang katana. Kaya kagad namang sinipan ni Sakamoto ang handle ng katana subalit gamit ang isang kamay ay tinanggal naman ni Takamura ang scabbard, bagay na nagpapahala naman kay Sakamoto. Sabay makikita na umatake ulit ito na nagpahati naman sa mga vending machines. Patuloy pa rin naman na nagsasalita rito si Takamura habang sa isipan naman ni Sakamoto ay sabi niya na di raw niya kayang pigilan itong si Takamura. Kailangan daw niyang puntiryahin ngayon ang katana nito. Kaya binasag niyang isang glass at kinuha ang kutsilyo na nakadisplay dito. Sabay naganda na siya at nakipag-clash kay Takamura. Pinablock naman ni Takamura ang mga atake ni Sakamoto gamit ang kutsilyo kung kaya't kumuha naman si Sakamoto ng isang barricade na ginagamit sa entrance at binalot niya kay Takamura dahil na nagtagumpay siyang masipa ito papalayo na tumagot sa itaas ng floor. May kita naman si Takamura na parang wala lang at naganda ulit. Maya-maya pa patuloy pa rin si Sakamoto sa offensive side na nang sa paglapit niya ay may napansin naman siya nang papaatake na naman si Takamura na buti na lang ay nagawa niyang masangga ang atake gamit ang isang baril. Dahil na para bang nagkakaroon ngayon ng cracks ang dulo ng katana nito. Nasabi naman sa isipan ni Nagumo na nagawa rin ni Sakamoto mapigilan ang slash nito. In which ay dito niya na-realize na kasalukuyan daw palang pinupuntirya ni Sakamoto ang katana nang sa ganun ay mawawala na ito eventually ng tibay. Nakikita naman na nakatingin din si Uzuki sa kanila habang si Sakamoto ay binaril naman si Takamura subalit pinadaan lang ni Takamura ang mga bala nito sa kanyang katana dahilan na nagawa niyang mapatulis palalo ang katana mga kaibigan. Kaya sabi naman ni Sakamoto na pinatulis pa niya ang kanyang katana gamit ang mga bala ko. Kaya habang nasa mid-air si Sakamoto na di makapaniwala sa ginawa ni Takamura ay nagawa na siyang maatake mga kaibigan ni Takamura at bumagsak na. Kagad namang bumaba si Takamura subalit may napansin siya nang biglang dumami ang usok sa kanyang paligid na bago muna yan ay kung naghahanap kayo ng isang app o platform na kung saan ay pwede kayong manood ng iba't ibang movies at TV series, mapa-sports man yan o anime series at anime movies, ay ang lahat ng yan ay available mga kaibigan sa UCine. Kaya kung interesado ka, ay pindutin nyo lang ang link na iiwan ko dyan sa pinned comment mga kaibigan. At kung napindot nyo na, ay i-click nyo na lang ang UCine para ma-download ito upang makapag-binge watch na rin kayo. Ayan, maraming salamat. Now let's get back to the video. Dito naman kay Sakamoto ay nilapitan naman siya ni Nagumo na sabing buhay ka pa ba Sakamoto? Na wag daw nitong ipakita ang puot at galit kay Takamura hanggat sa mga kaya nito kasi masyado rong sensitive ang senses ni Takamura pagdating daw sa mga emosyon na yan. Na mga paningin daw ni Takamura ay malabo naman kaya sa tingin niya ay hindi raw sila makikita ni Takamura ngayon dito. Sabi naman ni Sakamoto na kaya pa raw niyang lumaban kasi na-block pa naman daw ng konti nitong kanyang apron ang slash ni Takamura kanina. Kaya sagot naman ni Nagumo na silang dalawa ay magkapareho rang wala na sa kondisyon na lumaban pa. Pero kung gusto raw ni Sakamotong magpakamatay, ay di niya raw ito pipigilan. Maya-maya pa'y laking gulat ni Nagumo nang nasa kanilang likod na si Takamura. Nasabi naman sa isipan ni Nagumo na nahanap niya kami, na baka ay may nag-leak daw na galit o masamang emosyon mula sa kanya kaya ay nahanap sila ngayon ni Takamura. Kaya ngayon ay kailangan na rin lang lumaban na lang mga kaibigan. Maya-maya pa'y bigla nang may kumuha sa atensyon ni Takamura at dito niya itinoon ang kanyang atensyon nang maya-maya pa'y inatake niya sa Gaku mga kaibigan na dumating na dito. Subalit na block naman ito ni Takamura. Bagay na gumulat kina Sakamoto na sabi naman ni Uzuki na Gaku. Ngumiti naman si Gaku at sinabihan si Takamura na hoy tanda. Dumating na raw siya para patayin ito. Nakikita naman si Takamura na patuloy pa rin nagsasalita ng mga words na di maintindihan. Nasabi naman sa isipan ni Nagumo na buhay pa raw pala si Gaku. Sinabihan naman ni Uzuki si Gaku na tumigil na subalit dumating na rin dito si Haruma. Nasabing pasensya ka na Kay na late ako. Matapos yan ay agara namang umalis si Takamura sa kanyang pwesto at sinaksak ang braso ni Gaku kaya sinipa siya ni Gaku na habang patalsik si Takamura ay ginamit niya ang kanyang katana upang mapahinto ang momentum. Naganda naman si Haruma at inispike ang metal ball patungo dito sa likod ni Takamura na ngayon ipinwesto naman ang katana nito dito sa kanyang likuran para mahati ang ibinato ni Haruma. Kaya napasabi rito si Haruma kay Gaku na so yan palang matanda na nabanggit mo noon sa akin. Halimaw talaga siya. Sagot naman ni Gaku
Gako na diba, inawat naman ni Uzuki ang dalawa na umatras na. Sagot naman ni Haruma na di raw nila ito pwedeng gawin ngayon. Kaya sagot naman ni Uzuki na isa raw itong order. Umatras na raw dapat sila. Kaya sagot naman ni Haruma na mula raw sa laban na kanya natikman na ay isa lang daw ang malinaw rito, na hindi raw nila kayang wasakin ng JAA kung hindi raw nila mapapatay ang matandang to ngayon. Di naman sumagot si Uzuki na sabi pa ni Haruma na sinabi ko na sa iyo noon kay parehas lang tayo. Sabay pinakita rito ang kanilang flashback no kung saan ay tanong pa ni Uzuki kay Haruma na bakit kailangan daw nilang maging assassin, na may iba pang side dito sa fence at may iba rin daw na side which is dito sa loob, na bakit ang kanilang purpose daw sa life ay magkaiba raw sa iba. Nasagot naman ni Haruma na wala raw punto na isipin pa mga bagay na yan ngayon, na kung di raw gusto ni Uzuki na maging assassin then umalis na raw ito, na dapat ay umalis na raw ito sa Alcamar at mabuhay na lang sa kalsada. Sabi naman ni Uzuki na simula pa nung bata pa raw sila ay lagi na lang daw silang tinetrain na pumatay, na paano na raw sila ngayon mabubuhay sa normal na mundo. Tugon naman ni Haruma na sa madaling salita raw ay takot lang daw pala si Uzuki, na ano ba raw talaga ang problema ni Uzuki sa pagiging assassin. Sagot naman ni Uzuki na mga assassin ay lagi raw talagang masasama, na hindi raw kasi siya magiging tunay na mabuti at masama kaya hindi siya nabibilong sa normal na mundo o sa mundo ng mga assassin. Di naman kaagad nakasagot si Haruma mga kaibigan ng nasabi ni Uzuki. Kaya sabi niya rito na oo, medyo nagigets na kita. Kaya sabi naman ni Uzuki na kung ganun ay parehas lang pala tayo. Nasabi naman ni Haruma na parehas. Balik dito sa present ay may kita naman si Haruma na napaatras. Kinahinto naman siya ni Uzuki na sabing kaya mo pa bang gumalaw? Kaya na silang dalawa raw ni Gako ay dapat na makinig raw sa kanya. Kaya paliwanag niya rito na hindi raw masyadong matalas ang awareness ni Mr. Takamura, pero isa raw itong killing machine na may napaka-extreme daw na sensitivity pagdating daw sa bloodlust. Kaya ay may teorya raw siyang gustong subukan dito. Kailangan daw niya ang tulong nitong sina Gako at Haruma, in which ay dito na sumugod si Gako na blinak naman ni Takamura habang si Haruma ay kumilos naman sa gilid at umatake na rin. Kaya habang abala dito si Takamura ay nagtagumpay naman si Uzuki na mailagay at maitali ang kanyang weapon sa isang braso nito. Nasabi naman sa isipan ni Uzuki na gaya raw sa kanyang iniisip na kung ang intention daw niya ay ang pigilan lang si Takamura instead na patayin, ay hindi raw talaga madidetect ng matanda ang kanyang atake. Kaya ipinasok na ni Uzuki ang handle ng kanyang weapon dito sa loob ng elevator, na nang nag-close ang elevator at umandar na ito ay unti-unti namang nahihila ngayon si Takamura, na ngayon sinusubukan namang tanggalin ang weapon. Sabay nasanggaan niya pa rin ang weapon ni Gako na inihagis sa kanya. Kaya sabi naman ni Gako na di ka talaga mapatay-patay. May kita naman na magkasabay na sumugod si Gako at Haruma mga kaibigan, gayong nasa awkward position na si Takamura. Hindi siya laking gulat nila nang bigla namang nagsalita si Takamura for the first time ng mga kaibigan ng mga words na maiintindihan na. Nasabing sa tingin nyo ay ulilyanin talaga ako, ano? Na matapos niyan ay pinutol naman ni Takamura ang kanyang braso na nakatali. Kaya sabi naman sa isipan ni Uzuki na pinutol niya ang kanyang sariling braso, na di lang yan ay nang di pa tuluyang nahulog ang naputol na braso ay kaagad niya itong sinalo mga kaibigan at ni-reattach. Kung kaya't naalala ni Gako ang kanyang braso noon na naputol din ni Takamura na nagawang ma-reattach ni Kashima kasi napakalinis daw kasi ng pagkakaputol ng braso, na ang mga muscle tissue ay buhay pa raw dahil sa sobrang linis ng cut. At ngayon ay ito rin ang ginawa ni Takamura mga kaibigan sa kanyang sarili, na nagtagumpay itong ma-reattach ang kanyang braso, sabay naghanda na ulit na sabing seryoso, ang mundong ito ay punong-puno ng mga basura na walang karapatang mabuhay. In which ay dito niya inatake si Haruma, isang napakabilis at napaka-fatal na atake na di man lang nila na-anticipate. So grabe, ang kanilang simultaneous na attack mga kaibigan ay nauwi pa sa isang unexpected na result. Kaya na may paano kaya nila matatalo ang isang halimaw at napakalakas talaga na kalaban. Walang lahat ng yan at ng napakatindi at unexpected fight ay masasaksihan natin sa susunod na chapter na ang final battle dito sa museum. Kaya tutok lang kayo kasi dito man natin tatapusin ng video sa last panel na ito. Kaya naman kung nagustuhan nyo yung video, can get a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.